akong Dumalaga. Niya, first time na ko yung anindari, and I was glad to come and visit Pastor Jesse's church because I met your pastor way back a good number of years in Karkar when they went to Karkar. Niya, si Pastor Claudio, no? Pastor. Ano to? Pastor. Oh, si Pastor Claudio, I do not, I remember Pastor Claudio kay iya mo kong ihilot sa unang panahon. Amen. And to God all be the glory. Amen, amen, Kaya amen. magkaigsunan ko, lipay ko nga ako'y mga kaigsunan diri. Let me tell you this, naigsuon ta tungod ni Kristo. Hindi tungod sa ako ang kaliwat mo sa Maria. Hindi tungod lang sa atong signboard. We are brothers and sisters in Christ. Right. Because we have one Savior. Crucified, died, and is coming again. So ang una nga, I do not have any hesitation to come and to be a blessing to your church. Kaya ako man ang trabaho ang pagwali sa pulong sa Ginoo. No? Kunya, nalipay ko nga gidawat ko ni Pastor Dudong to fellowship with him. Kaya, wapag yun ko ikalimutan ninyo dili, kaya ako ni Bawa ng Faith Tabernacle, tuwanas Karkar. But di usar ang Faith Tabernacle, di daghan gini kayo. And I have preached to a good number of churches here on the first half of the Faith Tabernacle. Nag-aantupod ko sa Banay-Banay, dito sa Banay-Banay, I was able to preach there. And sama katong simbahan ninyong atuan for the youth camp. I was there. The last time I was here, prior to this trip, dito ko sama, ipadako ni Pastor Dudong dito. So, I am getting to know more of the pastors of the Faith Tabernacle and the church in Isulan, Sultan Kudarat. Di pa, sa una, di pasakay ni Pastor James, nituyok niya ng Mindanao dito itong sa Pastor, mo na napita ang patuan na itong ipamatay ng Pastor. Taon ko, huwag kumuha para magpakamatay pa sa taon. Makagawas, pagkataan ni Pastor, first time na ko, nituyok niya dito, nilabay niya, kay gabi naman ito, Pastor. Dagko kayong kagang gatang sila. Iko sa mali. Nagdagan kayo ipangwintas ng balang mo sa Sardinas. Huwag mo kita niya sa buhay taon. Nakuyawan ko. Ingon si Pastor Jamie, nailag ka pala ka, Pastor. Sit back and relax. But anyway, praise the Lord, abot yun may destinasyon na mo sa iligan na itong panahon na nakauli. Na last time na kuha, ito na po ko sa simbahan, ito po ko niya o anniversary niya. Pero hindi ko, Pastor, hindi naging kumuagin yung balik ha. Kung dito na usip mo, paulit, bayan Jensan. But anyway, praise the Lord, to God be the glory. You are blessed here, you know why? Ano rin mo blessed kayo mo? Because guwapo kayo mong tigumanan. Amen. You have a very pleasing tigumanan. Ako sa una, when I was starting my ministry in Cebu, in Talisay, I was a pastor there for the last 16 years before sa Karkar. So, tiyan na mo, nagpastor ko sulod sa Punerarya. Not only hallelujah, labastaran, makaluya yun. Nga naman, ang mga tao mas mahadlok sa patay kaysa buhay. Don't you realize that? Mahadlok, hindi buhay pa. Lamanuhon, musta? Gakos pa, hindi patay. Atras na yun. That was my life, 16 years of experience. Akong simbahan, nagamay yung taon, akong aircon po. Kaya lagi, may na lang ba nga ma-presentable, bisang nasod po na rin. But one time, akong member niyo, Pastor,
bugnaw magkaayo sa sulod. Iyon ko, sis, natural na bugnaw, kaya yun ko maninato. Yung sa di ba ka sumura mag-ugna, tasus ko nilalagay akong patay ba? Kunya, nalasa ko yung i-invite. When I invited a person, yung sa naging pastor, iyon ka yung dalo sa simbahan. Eh, kung di tao simbahan, di tao di dire. At hindi, pastor, punerari yan, hindi beragulong bersamar. Pahit yung kayo, it was really a struggle to me. Kunya, waman tungkol lagi kayo, waman tayo, kwarta pa akong panahon na. Pero, nagpadayon na ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Until one day, gidakos Ginoo sa Karkar. Gidako na sa Karkar, and I had been there for the last 19 years na naman, 18. Ha? Mag 18 years na dito. Kunya, the Lord has finally gave us the blessing. Ang among property dito, ibarugan sa mong simbahan is 4,000 square meter property. O, nagitagaan mo sa Ginoo 3-story building, nag-iyon mo na mong eskwelahan, itagaan mo sa Ginoo simbahan, sama sa air condition, yan mo na mong simbahan, kundi gymnasium. Sa una, pagkatong pastor, pagkatoy ato. Karoon na, ato. Nagagana po kayong mga bang. Kaya mo doon basket, ikini Pilipino, hamon mo ni basket. So, nalipay na po ko. And to God will be the glory for everything that the Lord has given to me. Let me tell you this. It is not of my expertise and experience, but it is all of the Lord. Di pa tungod sa Ginoo, di ko maingon ani. What yung amount of anything, something in me, na makainong ako na kundi yun. Ginoo yun, ang naghimo ating kanan na limunanin. So, pasalamat ko sa Ginoo that the Lord gave me those blessings, and the secret of those blessings nga giyatag na ako karon usa gid ay ang pagpadayon. Amen. Kita dire mo padayon ra gyud ta, this will not be our attendance nga mao ra ta ni kadaghan. Moabot sa mo pareho na pasundon mo ni. Amen. Pero sikreto lang yan ang padayon. Amen. Kaya ako, pa ko padayon, utol ng takos bunerarya. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo na nipadayon ko kay hulbod ko niya sa bunerarya, gibutang na ko niya sa paraiso. Amen. And to God be the glory. And of course, the Lord gave me an opportunity to come to the States, which I had visited America for the last 31 times. Ka-31 once calendar cycle that I had been to the States. Gani, karon tuiga kung itugod sa Ginoo na si Pastor James Gamaw. Kung nakailang Pastor James, pastor sa Sultan Mudarat, Faith Lab, itabangan mo na ko, pag magkalusot siya, kuyog ni balik sa Amerika para manita og kapanibaan. No? So, amen, praise the Lord. Just continue to pray. Who knows? Nga mag-adto sa dayon niya mo. Amen. Ginuoray na sayod sa tanan, kay kanang tanan, naaram ginas pagbuot sa Ginoo. Amen. Alright? Now, let us hear the Word of God. I hope that you are now ready to listen to God's Word. Okay, let us open our Bibles in Psalm 122 verse 1. Psalm 122 verse 1. In the Bible, I was glad when they said, let us go into the house of the Lord.
I was glad when they said, si David, let us go into the house of the Lord. Before we will share God's word, mga Panginoong Diyos, salamat tayo. Sintaknas kamuntakon kung giving us this opportunity to share your word to your precious people. Oh God, I pray that you bless our service this morning, and Lord, help us to understand your word and prepare our hearts and our minds as we listen to the preaching of your word. In Jesus' name we pray, amen. Amen. I was glad when they said, let us go into the house of the Lord. Si David niingon sa mga katawan, nalipay siya, nagiingnan siya sa mga katawan, sa Ginoo niya itong higayon na, let us go into the house of the Lord. You know, if you look back the life of David, ang life ni David makiksunod ko, iyan kinabuhi very much stressful, very much kapoy. Ibaw mo kung sa ganong stressful kayo, ganong kapoy kayo, si David is the leader of the soldiers. Dagan sa mga battles ngayon, giagian, mga gira-gira, upupan ba? Kita gali makakita lang kagagang malisang na ganito kung sa mani. Kung sa pagkato siya mismo minas, gira yun. Fighting the enemies. Nani, o sa hikayo na nag-iingan siya, let us go into the house of the Lord. I was glad, was his reaction. Giingnan siya natutas sa balay sa Ginoo, nalipay siya. Karon dagan yung mga people nga ino to simbahan, why kalipay? Why kalipay nga mo simbahan? Pero pag tuulin mo kalingawan, pinting sulok sa kalipay. Nano ka na? Beloved, listen. If you are the type of young people that enjoys the pleasures of this world, maybe perhaps you are not saved in the first place. Or secondly, if you are saved, magaling kasi Ginoo, wa pagyud ka katubo. Because the pleasures of this world is not the same as the pleasure of the Word of God. Amen. Ingon sila, pait magaling inyuhan, inyong tinuwan, nanuan, di ta ka inom, di ta ka sigarilyo, di ta ka pamulang, di ta ka pamarabaraha, di ta ka kapanugal, daghan ka ginadili. Munang kipaitan ko di ko na inyo, tinuwan niya, magkaigsunan ko, ayaw mo kaibong mo na reaction sa mga tao ninyo. Ano man, di pa mo anak siya, anak pa mo Ginoo. If you are the child of the devil, you will not appreciate the type of life, the kind of life Christians live. Hindi mo na ma-appreciate. Pero kaya anak mo ka sa Ginoo, hindi mo ba ng Bible, na lahit ka kay kanila? Let your light so shine before men, that they may see. There are things in you, there are things in you, there are things in me that these people need to see, need to hear. Because if they do not see and if they do not hear this message from the Word of God, they will remain to be that way o way paglaom ilang kinabuhi. Nakisa may responsibilidad ani nga mo execute. Kinsa may responsible ani nga mo dala. Ikaw na nga membro sa Faith Tabernacle diri sa maong lugar. Imong ikaw na. Now, tanong niya po, tanong mo yun ni kadaghana. Because there were people, members of the church, that are responsible enough by the grace of God, of God's great commission, na naglakaw sila, nisangyaw sila, nangabig sila o kalag, dahil nila simbahan para mamitisan, para masugilas pulos Ginoo, para makabatong sa kinabuhi mo lang katapusan ng Kristo. Now, beloved, listen. Don't you realize that there are many good things in the church that we can see, that it is only exclusive
Naaaral na sa simbahan, di na nimo makita di bisan kinsa pag-asa pa. Una nga gidasid kita kaunsa man dili sa pagbiya, sa pagtigom or sa pagsimba. Gidasid ta that on Sundays let us all be excited. On Sundays let us all be alive and alert because we are going to a place wherein most importantly we will praise and worship the Lord. Amen. And this morning, listen, and this morning, while we are here, there are three things that I would like to expose to you this morning. Tulong ka mga putang na nakita ni David sa simbahan na nung nalipay siya. Number one, David was glad. Alright? The house of the Lord, what makes David glad? The house of the Lord becomes our spiritual charger. Come on, naman din mo na cellphone tinali, di ba? So, ay kayo i-charge, paggamit ka. Tell me, if you're in the cellphone this morning, ayaw i-charge. Pag battery low na, magamit pa, bisa kung sa panagkamahal, wala na ikapuslanan. Bisa kung sa panagkanindot, wala na ikapuslanan. It can only become useful when it is fully charged by the grace of God. Pero sa kita ko ng Kristoano, if we will just be fully charged of the Word of God, we can become useful in the ministry of God. Amen. Pero nga naman ang upan na huwag man magpagamit sa Blatong Sino because their level of battery charge, low bat. Low bat, galuya. Unya, ini-istorya na po sa mga cellphone na low bat, maputol-putol, way klaro. Because there is no solid strength of power. But beloved, listen. If you have the full power, if you have the power from the Holy Spirit, if you have the Word of God, na imong nagdawat, matag Domingo, matag Merkulis, ganiya mo, you become full charge, iso ka, wate kayo, kulong Ginoo. Full charge. The house of the Lord, na nakita ni David, kay si David, nag-long na siya, na mag-charge o lunta siya spiritually. So the church can become our spiritual charger. Every day, as we live every day, continue to live this life every day, naatay mga challenges, naatay mga disappointments, naatay mga discouragements, naatay mga setbacks dyan diyan tubang matagalaw. Pero huwag tayo kargaw sa dito mo. Dali kayo mapokling. Dali kayo matumba. Wala pa naman ang pastor. Hindi ko simba yan. Huwag ko naman ang pastor. Gagmay kayo mga isyu. Imo na yung padakon. Nga naman, huwag man makargahis puros Ginoo to make the person become mature. To make the person to be a servant of the Lord. O may karga, minus pagkarga. So, ang reaction, puro negative. Ang reaction, puro negative. Gatiin, ang iyang kinabuhi, nagpalayo na sa Ginoo, huwag mang panoon. Kisel kasi, ikaw mismo nga nahimo ang naaan na stage karon, ikaw mo alkansi ng lapitan. Because instead of you becoming useful, you now become useless. Right. The church, as we go here, we are being charged every Sunday. Huwag mo kabantay na kada Domingo, simpan mo ikulit na ito. Lahat kayo itong muda. Lahat kayo itong muda. Pinti na ito, lipaya, pinti na ito. Excited ka na, muni-muna na. Lipay ka na, kaya kargahan man. Amen! Amen? Kaya ba naman? Magdiayo, mag-away. Naipog na ang batang giaway mo kayo sa asawa, kaya nakargahan na yung asawa gusto na silingan. Pagkapos ba na, giaway sa kong nakargahan sa ito. Away sila. Oo. Kung diyan karoon kaya kita nakargahan na bulong sa Ginoo. That is a good reaction. Nakargahan na bulong sa Ginoo.
Ginoo kay dili ta ron simba ta. Wa gyud maalkansi sa usa ka Kristiyano nga nagasimba sa Amen. Natuo mo, kanalkansi mo kayo nakasimba mo ron. Uy, sayop na nga pagtulunan. Kaya wag yun ka maalkansi nga simba ka. Kato mo man yung mabutong grabe ang alkansi. Kaya why versikulo pag Ginoo ka na yun, seek ye first yourself, and all these things will be added unto you. Ang gisulti sa Bible, seek God first and His righteousness, and all these things will be added unto you. Una akong pinay nato ang Ginoo. Muna ako, I would like to congratulate you, to shake your hand that you are here this morning to listen to the preaching of God's Word. I believe that not many people knew that I was coming. Pero naagi ko yung Ginoo nga nung ipadako niya din eh. Gustos Ginoo nga mahimo sad kong panalangin sa pagkatawan ng Ginoo ko first. Faith kayo ako first. Secondly, pagpulong sa Ginoo ato panagsimba, ang yang He will make us strong, firm, and bold in our stand and service to the Lord. I was glad that when they said, let us go into the house of the Lord, nalipay yun si David na kita sa bunta, mogya mo na itong pagbati na nalipay niya kagaroon. Una, every Sunday, let us all be excited. Not only just we are excited, let us all be ready and come to the church to be blessed by the Word of God. Kita ron diri mahuman tagsimba ron ni manggawas ta, fully charged ta. Lain na kayo itong aura na unya pagawas na to. Sa wag ka ta kaso sa simbahan ko, kung na pa ito, galuya pa ta, kaduda pa ta, naghamat ang mga kabalaka, pero sa diyan nagkargahan na ka, napulong sa Ginoo na pausanan, ang aura ni mo, nausap na, nausaman, ang suga ni hayag na pagayo. Imbis 25 watts na ito, na 100 watts na ito, kung tinahayagan na ito. Hayag na kayo because nakargahan naman sa pulong sa Ginoo. Ikaduha, o sa Ginoo's Bible, ikaduha, I was glad when they said, let us go into the house of the Lord, because David was glad to hear, let us go into the house of the Lord, because ang balay sa Ginoo nahimo nato nga unsa man food kung si sumpay ban sa Amerika na ay food bank dito sa Amerika na gitawag kong food bank. Pastor, what do you mean by food bank? Ang food bank, meaning, ikaw na nanginahanglan pagkaon, ang tura ka dito, ako, linya ko na dito, Pastor. Linya ko na, taga-almig itlog, linata, juice, manok, whole chicken, whole turkey, panghatag na dito. Puno ang auto, salamat kayo kung mga misyonary ng Pilipinas. Kung dito, may kapalit kong pagkaon, kaya na may food bank. As well as the church becomes your food bank. Kung sa mga church ng food bank, the food bank of your soul. Kung sumuntag sa di, mukhaon nyo dito katulos ka daw. Hindi Pilipino. Mukhaon na beginin. Usayo, 5. Dahil gayon, pamahaw, snack, kaliod to, snack, paghapon, panihapon na sad. Kalima lagi. Nag-imagine ako no. Kanang pagkaon na imong ikaon. Huwag mo nang bitaon ka na ko, pila may kantidad na. But diri sa simbahan, kung ako ang kalag di gutom, kikinig kalag gutmon mo gini. Amen. Kaya kung di pa ligot mo na itong kalag, walang pulong sa Ginoo. Kaya pulong sa Ginoo, pagkaon sa atong kalag. Bread of life. Amen. Okay, Lord. Ang simbahan, mahimo na itong food bank.
mao'y tinugdal sa pagkaon sa atong espiritual na Amen. pananalig. Amen. Kaya, di ko malipad alam na ang simbahan mo sinugdan sa pagkaon. Inyong pastor ang chief cook. Amen. Gaan naman inyong pastor sa pagkaon na yan, lutoon pagkasabad ng pagtumigil para iyan pagkaon ninyo sa Domingos buntag. Unya, libre na, amen? Amen. Pagkaon na sinabi, bayad kita, bisa pag senior citizen, 20% may discount. Bayad ka. Pero dili want na bayad. We all get the food that we want to have, we want to eat for our kalag. So therefore, why hesitate yourself na musimba na niya ay maruputang sa simba, na niya ay sa simba ni mo makita, di mo makita sa bisan mo sa lugar. Only at First Tabernacle Church, Faith Tabernacle Church, Ibungko Davao. Amen. Becomes your food bank. Kunya, kining simbahan di ko'y by the way, kining simbahan di mahutdan ng pagkaon. Amen. Di kini mahutdan ng pagkaon. Naagimitan siya pagkaon at all times. Bisa magdili pa Domingo. Muna ka dali. Pastor, may matimok-timok na ito niya, Pastor. Limbing, nabatay, ginanang pulong ginong pastor, ginang-encouragement, dasin. Nang pastor at na muhatag niyo. Kunya, wala ba yan? Libre na. Ano di ba mo doon na rin? Naniyaman na rin ang talang pagkaon na imong gikinahanglan sa imong kalan. Tuon ba sa itong simbahan? Hindi mo wala ba yan? Kung may obligasyon. Isip mo na yung tayo sa lugar ng imong nalun ng Besarte. Oro na siya. Ikatulog. The church can also become a place of fellowship among believers. Ang simbahan ko ng biyanian na ito matag Domingo, Wednesday, whatever, mahimo ko na ito na fellowship center. Diba? Magkita-kita ta, maglamano ta, mamumusta ta, kumusta mo ka Brad, kumusta mo ka sis? Brad, yapiltos pagkampo, Brad, naso'y blessing. Fellowship na. Amen. That encourage everyone. A house of fellowship among believers. A house of prayer to everyone. Kita terang ano sa simbahan, ampo kita. Ampo ka ano dari simbahan, no? Sa gawas, ampo ta sa itong pagkaon, nakita jukon ang amigo man, nangaon niya, ikaw po, Brett. Ampo sa, ano sa pagkampo, salamat sa pagkaon. In Jesus' name. Ang mga tao ba ito, ginagdal ka dito mo, isingot ka kayo, napalpahin ko sa kagtag, pero di na simbahan, niya tasod, di kita magmuna na mag-ampo, mupadaya kita, mupagawas kita sa atong tingog, kaya naibaw ka na makikistorya tas ginawa atong maluluwas. Amen? House of prayer na po. Karon, mula kami, di ba? Mapaulog lang na victory karong hapon or whatever. At least kamo mag-aamper na mula mo, yung po natulos pa sa ujuban. Napanalangin na sa tao to sa Ginoo. Na-i-bless po to sa Ginoo, pareha na to nila. Amen. Na-proteksyon na sa to sa Ginoo, sa Amen. ilang pauli, ilikay ito sa silipting disgrasya. Amen. You see? Kung kinan ba itong ampo, mas pindot din itong ampo. Kining itong ampo sa magtutuwa, ni bayad. Amen. Hindi para sa ampo sa katoliko nga binayaran. Wala'y bayad. Bilang ang katoliko mag-ampo, na'y bayad na, na'y mong bagting na mag-ampo ng parang nga, na'y mong bagting na. Ang bagting na, ang basa, ang bagting na sabi na, Timbon lang.
Tagliya, kiniya to ba? Tigo-tigo basta. Pagkapo na yun. Amen. Oo. Napay-kanta nila nga ang sala. Gidungtan na mo. Di na makusap kami. Iba mo nagtatali. Kaya kung katoliko mo, di ba mo na? Before. Pero karo, wala matanan. Biya na tala. Pero tinuod na nila eh. Ang sala. Ginungtan na mo. Dili na mausap kami. Kaya kung ginungtan pa, ano ta mo sige kahubog? Ginungtan pa, ano ta mo sige kahubog nga? Pero wag man mo, ginungtan ay ginungtan. Tinsa dili na ko mausap kami, dili na mausap kami. Magkaigsunan, let me tell you this, the only person that can change your life, that can change the course of your life, nothing more, nothing less, except only in Jesus Christ alone. Dili mo usap sa kinsa pa. Iyon sila, bagong tuig, bagong kinabuhi. Pagkaigsunan ko, ang tuig, isinig bago ang kinabuhi, ng pamilindaan ng yan mo. Correct? Amen? Right. Yes. These are songs that these Catholic people are singing without knowing what the song means. At nakantar din sa magsapat na yun. Wag yayo. Masalamat na in one of these days, nagkadawag pa sa pulong sa Ginoo, nagdawatan ni Jesus. Nalimutan na nas Ginoo, gibagto niya ang dagan sa atong kinabuhi. Lapos ng tamis, kanya itong simbahan. Iyon si David, I was glad. Kaya si David gusto na muhatag niya tithes and offering. Amen? Are you excited this morning to give your tithes and offering? Amen? Praise the Lord, for God will be the glory. And please do not forget to support your ministry here. Amen. I know that there is a big ministry of this place. Kunya, kamong nga membro, kung matinunano na mo, kung palasiguro mo nga masuporta ni Pastor Jesse as your pastor leader, I believe God will give you something na dili lang kay kanara. Amen. Ako sa una sa Talisay, Kalkal, sa Talisay pa ko, nakusot ko nila realisip tayo. Ito yung pa-interview. Pero sa diyan, di bali na mas Ginoo sa Karkar, the Lord bless me beyond measure. Di ko katuo, mismo sa akong kagalingon na ako'y ministry ng anak karon. Yan to, Amerika itong last September, kung na ko akong sawa, kung na ko anak, 19 days na dito. Pero pinaghihatag si Ginoo, itagaan ni si Ginoo o 1.6 million pilpimani na. 19 days. Why? Because God will always bless a ministry. God will always bless a minister. Amen. Noong sa man, Pastor, ang naglantaw Diyos sa simbahan sa Ginoo. Amen. Ang simbahan sa Ginoo, kiksunan ko, usa ka lugar na di mo makita lang diha ang mga panalangin na arigid sa simbahan. And you miss out this church every Sunday, wag kayo simba, nagpalayo ka sa panalangin sa Ginoo. So therefore, I challenge you all this morning, simba kita. Aruyuhan kinato ang muluhan ko sa Ginoo. Samsam pa na ito ko na ito ang ulo ko niyo, piyo na ito ng mata. No one is looking around. Naman ni takmas ka magtagon, Makinon Pastor, pray for me. As I have heard that message, I am moved and encouraged to support the ministry of Faith Tabernacle Church there is sa Tibungko. O Ginoo, gamitan ko para sa kamayan sa mungalan ng taknas ka magtakon. Will you raise the hand? I will pray for you. Yes, Tama. Yes, amen. Tama pa niyo. Just raise the hand. Tama pa niyo. Let's raise the hand.
Inuko na itong mga ulo. No one is looking around. Isa lang inuko mo. Isa lang. Pastor, please pray for me. Napapaliho. Amen. Salamat, Brad. Thank you, Brad. Salamat. Amen. Yes. Tama ba? Tama ba? Praise the God. Do not be embarrassed. Ayaw kahatlok. Isa yung kamot. Kung ikaw gusto magpagamit sa Ginoo niining simbahan na, kung ikaw gusto makahimong mga lagad sa Ginoo niining simbahan na, make a promise before God this morning na ikaw nagdeklarar na mga lagad sa Ginoo niining simbahan na, na mapalayo sa Ginoo niining simbahan na. Will you raise that hand? I will pray for you. Yes, Papa. Yes, sir. Amen. Yes, Papa. Yes, Papa. Yes, amen. Yes, amen. Yes. Salamat, God. Thank you, man. Those that would like to show their manifest and support to the church, raise that hand. Yan please pagkakot ninyo. Yes, tama ba? Amen. Do not be embarrassed. Iisay mo kamot. Iisay mo kamot ang kaulaw. Now, karon, kung dito, di isa kasi mo kamot, if you raise that hand very sincerely and honestly, I would like to invite you to come to this altar and let us all kneel down before God, asking God's favor na yatang panananginan sa atong pagdeklaran din ang kamuntakon ng mga lagad, ng mga tinulanong, ng simba, na kapalunin ng buraton sa faith tabernacle.